Bago ang laban, binigyan ng tips at pampalakas loob si Sarada ng mga tropa niya laban kay Araya. Pagsimula ng laban, banat agad si Sarada ng Shuriken Jutsu, pero lahat sinasalag ni Araya gamit espada, kahit yung mga pinapaikot ni Sarada para umatake mula blind spot. Binuksan ni Sarada ang Sharingan para mabasa kilos niya, pero hindi niya masabayan. Banat si Araya ng sibat at sinubukan ni Sarada ang Sharingan Genjutsu, pero deadma lang, tinamaan pa siya. Naisip ni Sarada kung bakit hindi umepekto. At may napagtanto siya tungkol kay Araya. Pinipressure siya ni Araya na tapusin na, sabay yabang na nag-research siya ng mga shinobi ng Konoha. Kontra si Sarada, pinatama niya ang lightning release sa mga upuan. Si Metal Lee agad depensa sa debris, at pag-clear ng alikabok bomb, lumitaw ang totoong Araya na puppet master pala, at yung nilalabanan niya ay puppet na kamukha niya. Ipinaliwanag ni Sarada na walang reaksyon, parang makina ang kilos, hindi tinatamaan ng Genjutsu, at kabisado pa ang estilo ng Xenogear Puppet Masters. Kaya nalaman niyang puppet lang iyon. Kinabahan si Araya, at sinermonan siya ni Sarada na kung nag-research talaga siya, alam niya dapat nakahinaan ni Sarada ang matagal na laban dahil inuubos ng Sharingan ang chakra niya. Dagdag pa niya, gusto lang ni Araya tapusin agad bago siya mabuking. Nagtanong si Naruto kung disqualified ba si Araya dahil wala siya sa arena, pero sagot ni Shikamaru, loophole yon, kasi hindi naman siya pumasok sa arena para sabihing lumabas siya. Napansin ni Naruto na kailangan baguhin rules. Tinapos ni Sarada ang laban sa pagsunog ng puppet ni Araya. Next laban, Shinki vs Mitsuki. Pinaula ni Mitsuki ng wind release, pero lahat block ni Shinki. Nahuli ni Shinki si Mitsuki gamit Iron Sand at piniga, pero snake clone lang pala. Si Mitsuki na nakabaon sa lupa, naglabas ng mga ahas na umatake kay Shinki, pero na-block ulit. Diretso si Mitsuki sa paa niya at hinayla siya pababa, pero Iron Sand clone pala yung nahila. Niloko ni Shinki si Mitsuki na parang naapektuhan ng lightning release ang control niya, sabay ginamit ang Iron Sand para mas lumakas ang taijutsu. Gusto niyang pilitin si Mitsuki na ilabas ang totoong lakas, kaya minarkahan niya ito ng Iron Sand para sundan ng susunod na atake. Naisip na ni Mitsuki na ilabas na sana ang tunay na puwersa niya, pero nung nakita niyang todo cheer si Boruto, bigla siyang nag-forfeit. Nagtaka si Shinki at tinanong bakit, sagot ni Mitsuki, mas importante na hindi siya makaabala sa magulang niya at mas gusto niyang manatili ng matagal kaysa sa manalo. Lahat ng tropa naguluhan sa choice niya at nershed ang final round para kinabukasan. Kinagabihan, nilibre ni Mogi ang team niya ng barbecue. Inasikaso ni Sakura ang sugat ni Sarada. Pinakita naman ni Sasuke kay Boruto ang Chidori, at kahit kailangan ng Sharingan para magamit, tinuruan niya si Boruto na mag-practice muna ng basics ng lightning release para makagawa rin ng Chidori style na jutsu. Habang nagtuturo, shinare ni Sasuke na dati naghahanap siya ng power kahit ano pa, pero sa huli, isang kaibigan ang nagligtas sa kanya. Nagulat si Sasuke nang sagutin siya ni Boruto na naiintindihan niya ang halaga ng mga kaibigan dahil may mga solid na tao siyang kasama. Nagsimula na ang final match, Boruto, Sarada, at Shinki. Bigla agad umatake si Shinki sa kanilang dalawa. Nag-usap sina Koretsuchi, Daro, at Chojuro kung reckless ba siya o sobrang kumpiyansa lang. Sabi ni Sarada, magsanib puwersa sila ni Boruto para talunin si Shinki, ganti para kay Mitsuki at para hindi mapahiya ang Konoha sa harap ng mga cage. Nag-summon ng clone si Boruto na may explosive tags, sabay si Sarada gamit ng fire release. Pero depensa lang si Shinki gamit Iron Sand. Napansin ni Naruto na parang jutsu ni Gaara. Ginamit din ni Shinki ang Iron Fists niya pang atake, winasak lahat ng clones ni Boruto. Gamit ang Sharingan, inanalisan ni Sarada kung paano kinokontrol ni Shinki yung buhangin. Naisip nilang gumamit ng lightning release para guluhin ang kontrol niya, pero kailangan ng mas malakas kaysa kay Mitsuki. Pagsamahin nila jutsu nila. Kahit natuwa si Shinki sa idea, isang kamao lang ginamit niya para harangin, tapos sinunggaban sina Boruto at Sarada. Nagyabang siya sa lakas niya kaya na bad trip si Boruto. Gumamit ng clone si Boruto para maluwagan ng kapit kay Sarada at nakatake siya habang occupied ang dalawang kamao ni Shinki. Binitawan sila ni Shinki para depensahan sarili niya. Gumawa ng pakpak si Shinki gamit Iron Sand, nagulat si Gaara. Tinarget niya si Sarada, at kahit naiwasan niya una, nasundan siya ng mga buhangin kasi may mark siya. Sumugod si Sarada, pero tinamaan at na-knockout, laglag siya sa laban. Nang inis si Shinki kay Boruto tungkol sa mga natalo niyang friends. Lalong nainis si Boruto, sumugod siya gamit lightning release sa kamay. Pero hindi makalusot sa Iron Sand hanggang gumamit siya ng lightning release, purple electricity gamit ang quote. Natalo niya si Shinki. Na-realize ni Naruto na scientific ninja tool ang gamit ni Boruto.
Dinesqualify agad siya at sinabi mag-uusap sila mamaya. Pero sumagot si Boruto na wala raw oras si Naruto para kausapin siya. Biglang lumapit si Kitesok at nag-promote pa ng quote. Pero naramdaman ni Naruto ang masamang balak ni Momoshiki at Kinshiki at nakita silang lumilipad sa ibabaw ng arena. Bumaba sina Momoshiki at Kinshiki sa arena at naguluhan ang mga manunood. Nakilala sila ni Gaara dahil kamukha ng umatake sa kanya dati. Sabi pa ni Kitesok na iniistorbo nila ang announcement niya kaya biglang umatake si Kinshiki. Nasira ang arena at nagsimulang gumuho kaya nagtulong-tulong ang mga shinobi para protektahan at ilikas ang mga tao. Si Shinki handa na sanang lumaban pero sinabi ni Gaara na huwag niyang maliitin ang sitwasyon at inutusan siyang tumulong sa paglilikas. Inatake ni Kinshiki si Sarada. Pero nasagip siya ni Sasuke habang si Momoshiki naman sinipa palabas ng arena si Naruto. Sinubukan ni Boruto umatake gamit ang quote pero sinipsip lang lahat ni Momoshiki. Nagtangka si Mitsuki na gamitin ang Sage Transformation para tulungan si Boruto pero inagaw ito ni Urashiki gamit ang mahiwagang kawit niya. Lalapit na sana siya kay Mitsuki pero hinarang siya ni Gaara at Chojuro. Pinako ni Shikamaru gamit anino sina Momoshiki at Kinshiki pero agad ding sinipsip ni Momoshiki ang jutsu niya. Ipinaliwanag ni Sasuke kay Naruto kung sino sila at ano pakay nila. Habang nagpapaliwanag ang mga Otsutsuki kung paano sila kukuha ng kapangyarihan, napansin ni Boruto na kapareho ito ng paggamit niya sa quote. Para kina Naruto at Sasuke, hindi iyon tunay na lakas. Nakipaglaban si Urashiki kina Gaara at Chojuro, ginamit niya mismo ang buhangin ni Gaara laban sa kanya at binali pa ang espada ni Chojuro. Lumabas naman ang water spike mula sa kamay ni Chojuro at sabay silang nagsermon kay Urashiki tungkol sa umaasa lang sa hiram na lakas imbes na sariling sipag at training. Tinawanan lang ni Momoshiki at Kinshiki sina Naruto at Sasuke. Kumain si Momoshiki ng chakra pill at gumawa ng malabombang atake gamit sa dami ng jutsu na sinipsip niya. Nagpadala siya ng malaking apoy na parang ibon pero hinarang ni Naruto gamit ang ulo ni Kurama at gumawa pa ng mga shadow clones para protektahan ang mga tao. Nagpaulan si Momoshiki ng sunod-sunod na elemental attack sa buong arena. Nilagyan ni Sasuke ng Susanoo armor ang ulo ni Kurama para dagdag depensa. Samantala, hinarang ni Urashiki ang water spike ni Chojuro gamit ang pamingwit niya tapos gumamit ng kidlat na nakuha niya mula kay Mitsuki. Nabasa rin niya ang galaw ng buhangin ni Gaara kaya gumawa siya ng sarili niyang buhangin. Naglabas pa siya ng sangkaterbang kawit pero hinarang ito ng dambuhalang alon na ginawa ni Chojuro mula sa tubig sa ilalim ng lupa. Na inilabas naman ni Gaara gamit ang buhangin niya. Binuksan ni Urashiki ang Tomo Rinnegan niya at tumakas pero bago umalis ay nangasar pa tungkol sa plano ng mga kasama niya sa arena. Kinontra ni Naruto ang atake ni Momoshiki at natuwa ito kaya kumain pa ulit ng chakra pills at gumawa ng napakalaking attack. Sinabi ni Naruto kay Sasuke na siya na bahala sa mga bata at pinakita niya ang buong anyo ni Kurama. Gusto na sana niyang gumamit ng tailed beast ball para kontra pero nagdesisyon siyang huwag. Ipinaliwanag ni Sasuke kay Boruto na kaya sanang labanan ni Naruto ang attack pero masisira ang napakalaking parte ng paligid. Sa buong Konoha, napanood ng lahat si Naruto na tinanggap ang buo at malupit na atake ni Momoshiki. Nang sumabog ito, naranasan ni Boruto ang mga alaala ni Naruto sa pamamagitan ng chakra niya at napasigaw siya habang sumasabay sa kanya ang malakas na pagsabog. Nagising si Boruto sa ospital. Pagkakita kay Sarada, agad siyang nagtanong tungkol sa tatay niya. Narinig niya si Himawari na tinatawag si Hinata habang si Sakura ang nag-aalaga. Pinaliwanag ni Sakura na nasaktan si Hinata dahil sinubukan niyang pigilan sina Momoshiki at Kinshiki na kunin si Naruto. Sinabi naman ni Sarada na kritikal ang lagay ni Mitsuki matapos maaga ang chakra niya. Nakita ni Boruto kung gaano karaming tao ang nasugatan kahit pinrotektahan na sila ni Naruto, kaya tumakbo siya palabas ng ospital. Natisod siya sa medical kit at napansin na suot pa rin niya ang Shinobi Gauntlet kaya galit niyang itinapon ito. Pagkagising ni Hinata, tinanong niya agad si Naruto. Sinabi ni Sasuke na ayos lang si Naruto at siya na ang bahala sa susunod. Pumunta si Boruto sa opisina ni Naruto, iniisip lahat ng pagkakataon na nagrereklamo siya laban sa tatay niya. Doon niya nakita at sinuot ang lumang damit ni Naruto. Nilapitan siya ni Sasuke at sinabi na pareho sila ng sitwasyon noon ni Naruto na kinukot siya ng iba. Dagdag pa niya, nararamdaman pa rin niya ang chakra ni Naruto at balak niyang sagipin ito kasama si Boruto. Dumating ang ibang cage at nag-alok ng tulong, kaya pinagsama-sama nila ang lahat ng alam nila tungkol sa kakayahan ng mga Otsutsuki. Tinanong ng mga cage kung tama bang isama si Boruto, pero tiniyak ni Sasuke na may dahilan siya. Ibinigay ni Sasuke kay Boruto ang sarili niyang headband na may scratch ni Naruto at ipinaliwanag ang kasaysayan nito.
Habang naghahanda na silang umalis, lumapit si Sarada at gusto ring sumama. Sinabi ni Sasuke na tumulong na lang siya kina Kakashi at Shikamaru sa pagdepensa ng village dahil siya lang ang may Sharingan bukod sa kanya. Sinubukan ni Boruto humingi ng tawad kay Shikadai pero sabi nito na mas mahalaga muna ang laban at makikinig siya sa paliwanag niya pagkatapos. Binuksan ni Sasuke ang portal gamit ang Rinnegan. Dumating si Hinata at nagulat nang makita si Boruto na nakasuot ng lumang damit ni Naruto. Naalala niya bigla ang itsura ng asawa niya noong bata pa at doon niya pinagkatiwala ang kaligtasan ni Naruto sa anak nila. Pagkatapos noon, sabay-sabay na silang umalis para sagipin si Naruto. Si Mitsuki nagising sa ospital, naalala niya na gusto niyang protektahan si Boruto pero sobrang hina pa rin dahil sa atake ni Urashiki. Si Sarada nagsabi kay Mitsuki kung ano nangyari pagkatapos siyang tamaan. Sa isang wasak na lugar kung nasaan ang God Tree, hinihigop ni Momoshiki ang chakra ni Kurama mula kay Naruto. Sabi ni Kinshaki, galing daw ang puno sa isang tao na may tailed beast din, na gets agad ni Naruto na si Killer Bee yun. Naiinis si Momoshiki kasi ang tagal daw ng proseso. Kalahati pa lang ng chakra ang nakuha niya. Sagot ni Naruto na hindi niya basta-basta ibibigay kasi bilang shinobi sanay na sila magtiis at magporsige para lumakas. Paliwanag ni Momoshiki na sila, effortless lang makakuha ng power. Si Naruto, inisip ang Shinobi Gauntlet at sinisi sarili niya kasi sobrang na-ignore niya si Boruto kaya napilitang umasa sa Scientific Ninja Tool. Balik si Momoshiki sa pagsipsip ng chakra. Biglang dumating ang 4 na cage at pinutol ang tali kay Naruto, interrupt mode sila kay Momoshiki. Nagrumble ang mga cage laban kina Momoshiki at Kinshaki habang sina Sasuke at Boruto pumunta kay Naruto. Napansin ni Naruto na suot ni Boruto ang luma niyang damit. Nagsorry si Naruto sa anak niya kasi lagi niya itong na-ignore, sabay share ng mga kalokohan niya nung bata. Sabi ni Boruto na ikwento na lang lahat pag uwi nila. Sa Konoha, nagutos si Shikamaru sa ibang shinobi na siguraduhin walang iba pang nawawala at bantayan si Urashiki. Tinanong siya ni Shikadai kung hindi ba dapat magpadala ng reinforcements. Napansin ni Shikamaru na yung pag-aalala ni Shikadai kay Boruto parang siya noon kay Naruto. Gumamit siya ng shogi terms para ipaliwanag ang sitwasyon. Samantala, si Sasuke laban kay Kinshaki. Nag-dodge si Kinshaki mula sa atake ni Chojuro, pero plano pala yon, nagpahit si Chojuro para makasingit si Koretsuchi at sapakin si Kinshaki, sabay combo ni Sasuke. Nakapin si Kinshaki kay Chojuro at Koretsuchi. Ang iba naman nakatutok kay Momoshiki, gamit ni Gaara ang buhangin niya para may futang ang mga kasama habang hinahabol si Kalbo Alien. Binalaan ni Boruto si Naruto tungkol sa ability ni Momoshiki na sumipsip at magpabuff ng ninjutsu. Nakita ni Momoshiki na bagsak na si Kinshaki. Nang sinilip niya si Boruto gamit ang Byakugan, napansin niyang di kayang ipasa ni Naruto ang power sa anak niya. Inalok niya na ipapakita kung paano ginagawa ng clan nila. Ginawa niyang chakra edible si Kinshaki at kinain. Sinugod siya ni Sasuke pero epic fail. Nagbago hitsura ni Momoshiki, may dagdag na third eye Rinnegan sa noo. Sabi niya kay Naruto, siya na raw ang next target. Nagulat ang mga shinobi nang kainin ni Momoshiki si Kinshaki para lumakas. Sabi ni Kinshaki, yun daw talaga ang gusto niya at batas na yon sa clan nila. Naglabas si Momoshiki ng malakas na enerhiya na pinutol ang God Tree at tinapon lahat palayo. Lumipad siya papunta kina Daro at Gaara, sinipa si Daro bago makariak. Nahuli siya ni Gaara gamit buhangin, pero ginapos niya ito gamit buhok at sinakal, kaya nabitawan siya at tinapon palayo. Sunod niyang pinatumba sina Chojuro at Koretsuchi. Si Naruto naman ang tina-target niya, kaya nag-taijutsu sila. Na-upper hand si Momoshiki nang tamaan niya ang Tenkeso ni Naruto. Umatake si Sasuke, pero nakaiwas si Momoshiki at binangga silang dalawa ni Naruto sa labi ng God Tree. Sabay lumaban sina Naruto at Sasuke gamit chakra mode at dojutsu, at gumamit ng sandata si Momoshiki para sumabay. Nilabas ni Sasuke ang Full Mesh Shuriken, nilagyan ng kuryente at ginabayan ng wires, tapos dumami pa dahil kay Naruto. Nakailag si Momoshiki sa ilan. Pero tinamaan siya at naglabas ulit ng energy pulse para itaboy lahat. Biglang may Full Mesh Shuriken mula sa ilalim na bumiyak sa tuod ng God Tree. Yun pala si Naruto na nag-transform at naglabas siya ng Rasen Shuriken. Bago tumama, nag-transform ito pabalik kay Sasuke. Ginapos ni Momoshiki si Sasuke gamit chain pero nagpalit sila ng pwesto kaya si Momoshiki ang natali at nabugbog ni Naruto. Ginamit ni Sasuke ang chance para Ichibaku Tensei si Momoshiki pero nakawala siya gamit Wooden Dragon. Pinagtulungan nilang basagin pero gumawa pa siya ng mas maraming dragon mula sa tuod. Nahuli si Sasuke ng isa at sinabugan pero nilabas ni Naruto si Kurama para protektahan siya. Ginawa namang higanteng unggoy ni Momoshiki ang mga bato.
Nilagyan ni Sasuke ng Susanoo armor si Naruto at pinutol nila ang monkey. Nanunood lang si Boruto na amazed. Nang medyo naubos na chakra, tinanong ng ibang cage kung tapos na ba sila. Gusto ni Kuretsuchi gumamit ng flashy jutsu pero pinigilan siya dahil maa-absorb lang. Biglang dumating si Keitesok kasama si Kosuke at kahit pinigilan siya, pinaputok niya ang Shinobi Gauntlet. Na-absorb lahat ni Momoshiki, lumakas, at ginamit ulit laban sa kanila. Pinrotektahan sila ni Gaara gamit buhangin, pero bago makabawi, ginamit ni Momoshiki ang ninjutsu ng Nara para i-paralyze sila, at nilagay pa si Naruto sa Black Receivers. Naalala ni Boruto yung bili ni Sasuke, at sa utos niya, nag-Rasengan siya. Nagulat si Naruto kung kailan natutunan ni Boruto yun. Akala ni Momoshiki madali niyang maa-absorb. Pero nawala ito bago dumapo, kaya hindi siya alerto. Pumasok ang atake ni Boruto at nabasag ang hawak ni Momoshiki sa iba. Ipinaliwanag ni Sasuke na tinuruan niya si Boruto ng Rasengan bilang kondisyon. Uminom ulit si Momoshiki ng chakra pills para sa last attack. Sinabihan ni Naruto si Boruto na gumawa ulit ng Rasengan at nilagyan niya ito ng chakra, lumaki ng todo. Distract move si Sasuke gamit espada niya, tapos nag-switch places siya kaya lumapit. Ang espada pala si Boruto na nakatransform. Naghagis ng kanay. Nasalo ni Momoshiki pero nag-switch si Sasuke ng Chidori kaya tinamaan niya sarili niyang braso. Tapos sinaksak pa ni Sasuke ang Rinnegan sa kamay ni Momoshiki gamit yung kanay para hindi na makapag-absorb. Naglabas si Boruto ng mga clones para ma-distract at yung totoong siya tumira ng Naruto po Red Rasengan. Nakipagsabayan si Momoshiki gamit sariling attack pero natalo siya. Habang nagkakadurog-durog katawan niya, kinausap pa niya si Boruto bilang espiritu, sinabing malakas ang nakuha nitong Otsutsuki powers. Nagbigay siya ng cryptic na warning, dahil sa pagkapanalo, hindi na siya magiging normal na tao, sabay hinawakan braso niya bago tuluyang maglaho. Naguguluhan si Keitesok sa lahat ng nangyari. Nawala ang chakra receivers ni Momoshiki. Nag-usap sina Naruto at Sasuke tungkol sa napag-usapan nila dati tungkol sa tunay na kahulugan ng pagiging shinobi. Ang limang cage, si Sasuke, at si Boruto ay bumalik sa Konoha. Niyakap ni Hinata at Himawari sina Naruto at Boruto, samantalang niyakap naman ni Sakura at Sarada si Sasuke. Dahil sa grabeng pinsala ng laban, kinansela ang Chunin exams. Tambak pa rin ang papeles ni Naruto at nakabalot ang sugatang braso ni Boruto. Humingi ng sorry si Boruto kina Team Shinki at tinukso siya ni Sarada. Nag-usap sina Naruto, Sasuke, at Shikamaru tungkol sa pagiging target pa rin nila ng Otsutsuki kasi nakatakas si Urashiki at hindi pa rin nila alam gaano kalakas talaga ito. Sabi ni Sasuke aalis muna siya para hanapin si Urashiki. Nag-usap ulit sina Naruto at Shikamaru kung paano pa rin nila nakita ang galing ng mga kalahok kaya kailangan mag-meeting kasama ang ibang nayon. Binanggit din ni Shikamaru na kailangan harapin ni Naruto si Keitesok at sinabi niyang nakabalik na si Killer Bee sa Kamogakure. Gusto sanang magpahinga ni Naruto pero pinaalalahanan siya ni Shikamaru na tapusin muna ang tambak niyang papeles. Sa mission desk, nag-usap ang Team 7 at Team 5. Na natuwa dahil nakabawi na si Mitsuki. Dumating din ang Team 10 matapos ang mission. Sumakay ng tren sina Boruto at Shikadai, medyo awkward ang vibes. Nagsorry si Boruto dahil nandaya siya at nagsorry si Shikadai kasi pinaghintay niya si Boruto bago siya kausapin matapos ang gulo sa exam. Pinag-usapan nila kung anong klaseng shinobi ang gusto nilang maging. Sa tren pauwi ng Senogakure, iniisip ni Shinki na kahit mahina si Boruto sa paningin niya, lumaban ito sa mas malakas at nanalo. Sabi ni Gaara na siya ang may kasalanan kung bakit hindi nakipaglaban si Shinki, pero sagot ni Shinki kahit lumaban siya, talo pa rin siya. Sinabi ni Gaara na mag-focus na lang siya sa sarili niyang landas kaysa makialam sa daan ng iba. Nag-uusap si Sasuke at Boruto. Sabi ni Boruto, hindi na niya nakita si Momoshiki o naramdaman yung paralysis na dati. Sinabi ni Sasuke na i-update siya. Humiling si Sarada kay Sasuke na tulungan siyang i-perfect ang fire release Great Fireball technique. Isang snake clone ni Orochimaru ang kumausap kay Mitsuki tungkol sa muntik na niyang paggamit ng Senador Jutsu sa harap ng tao. Si Boruto naman ay in-interview tungkol sa laban nila kontra Otsutsuki. Tinanong siya ni Sarada kung balak ba niyang maging Hokage, pero sagot niya, hindi, kasi pangarap iyon ni Sarada. Ang gusto niya ay maging katulad ni Sasuke. Umalis sina Sarada at Mitsuki, at tinanggal ni Boruto ang benda niya. Naalala ang mga salita ni Momoshiki habang tinitingnan ng diamond mark sa kamay niya. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Naruto na may dalang cake para bumawi sa na-miss na birthdays nila ni Himawari. Sinuntok ni Boruto sa tiyan si Naruto para siguruhing hindi clone. Tumalon si Himawari sa kanila at tinakot ni Hinata na itatago ang cake.
Kinabukasan, parehong late nagising sina Naruto at Boruto, tapos nag-fist bump bago sila pumunta sa kani-kanyang gawain. Sa dimensyon kung saan natalo si Momoshiki, napagtanto ni Urashiki na si Boruto pala ang minamanmanan ni Toneri. Naisip niyang posibleng maging banta si Boruto balang araw at pinag-isipan kung dapat na ba siyang pigilan agad o hayaan na lang, pero sigurado siyang magiging interesting ang mangyayari.